Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. At kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. May mga pagkakataon na parang alam na natin kung ano nang mangyayari. Kapag matagal na tayong may sakit, arang iniisip na lang natin, ganito na lang siguro yan. Kapag matagal na tayong may problemang dinadala, baka iniisip na lang natin, hindi na ito maaayos. Kapag matagal na tayong nagdadasal ng isang bagay at walang nangyayari, baka yun na rin iisipin natin. Wala na sigurong mangyayari dito. Hindi pa naman tapos ang kwento, pero parang nagdesisyon na tayo na parang kung paano na ito matatapos. At ito yung gustong gawin ng Haring Sennacherib ng Assyria sa Huda, sa kay Ezekias, yung hari ng Huda, sa ating unang pagbasa. Pinalibutan nila yung Jerusalem. Nandun na yung buong army ng Assyria. Pinadalhan niya ng sulat si Haring Ezekias, na para bang sinasabi niyang, tingnan mo ang nangyari na sa ibang bansa. Lahat sila natalo na ng mga sundalo namin. Natalo na namin yan. Bakit mo isipin iba pa yung mangyayari sa iyo? Continue. Yung Assyria, sila rin yung sumakop at ng kaharian ng Israel. Sila rin yung nasira niyan. Kaya nawala na rin yung kaharian ng Israel. Yung natira, yung kaharian ng Huda na nasa timog. Kaya kung isipin natin, totoo naman. Totoo nga yung sinasabi ng hari ng Assyria. Marami na ngang bansa na sinakop nila. At hindi naman tinanggi ni Ezekias ang iyon. Alam niya, malakas ang kalaban. Alam niya na totoo ang panganib. Pero, hindi na hinayaang ang hari ng Assyria ang magsabi kung paano matatapos ang kwento. Kaya dinala niya ang sulat ng kalaban niya sa templo at inilatag to sa Panginoon. Madali sanang isipin ni Ezekias na tapos ang lahat, wala nang pag-asa. Pero hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko sa sinabi ng ibang tao. Naghintay siya kung anong sasabihin ng Diyos.
At hindi ba parang yan din ang sinasabi ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo? May malapad na daan at may makipot na pintuan. Minsan, mas madaling maniwala sa problema kaysa magtiwala sa Diyos. Mas madaling isipin na wala nang mangyayari kaysa patuloy pa tayong umasa. Siguro mas madaling sabihin din na tapos na kaysa maghihintay pa tayo kung anong gagawin ng Diyos. Yan po ang malapad na daan. Ang makipot na daan, yan ang pananatili pa rin natin sa Diyos. Kahit hindi na natin alam, kahit hindi pa natin alam kung anong mangyayari. Kahit hindi pa natin alam kung anong buong sagot. Yan ang ginawa ni Ezekias. Yan ang rason kung bakit ang karamihan sa atin ay nandito rin ngayon. Kasi patuloy tayong kumakapit. Patuloy tayong naniniwala kay Jesus Nazareno. Dahil alam natin na si Jesus mismo, yan din ang daan na nilakaran niya. Noong Biyernes Santo, akala ng lahat, nung nakita si Jesus, nadala niya ang krus, tapos ng kwento. Tapos ng lahat. Wala ng pag-asa. Pero alam naman natin na hindi doon nagwawakas. Hindi doon nagtatapos ang kwento ni Jesus. Dahil after ilang araw, may muling pagkabuhay. Ang krus ay hindi yung huling salita ng Diyos. Lahat tayo may dinadala. At hindi yun din yun, yung huling salita ng Diyos. Kaya siguro, ang tanong sa atin ng ating mga pagbasa ngayon ay hindi kung may problema tayo, lahat naman tayo ay may dinadala. Ang tanong sa atin ay kapag problema na natin ang nakikita na lang natin, kaninong salita ang paniniwalaan natin? Ang salita ba ng ating takot, ng ating pagod, ng ating mga problema, o ang salita ng Diyos? Maaring totoo, mabigat ang ating dinadala. Ang haba ng ating paghihintay. Totoo ang ating pagod. Pero wag nating sabihin na tapos ng kwento habang hindi pa nagsasalita ang Diyos. Ngunit, paano naman natin malalaman kung may sinasabi nga ang Diyos sa atin? Balik tayo sa pagdadasal. Balik tayo sa pakikinig. Nakikinig ba tayo? Nagbibigay ba tayo ng panahon para makinig sa Diyos? Hindi lang sa misa, hindi lang sa salita ng Diyos. Minsan, ang Diyos may sinasabi sa mga nangyayari sa buhay mo. Sa mga sinasabi ng mga kaibigan mo. Sigurong tanong sa mga panahon na yon, kung ang isang bagay, dinadala ba ako nito sa Diyos? Dinadala ba ako nito kay Jesus? Dahil kung hindi, baka hindi ngayon salita ng Diyos. So baka nga, yun ang tanong para sa atin sa araw na ito. At habang naghihintay tayo, patuloy pa rin tayong nagdadasal, patuloy pa rin tayong gumagawa ng mabuti, patuloy pa rin tayong gagawa ng ating mga tungkulin, patuloy pa rin tayong nagtitiwala kay Jesus Nazareno, patuloy pa rin tayong nakikinig, nagpapasalamat sa mga biyaya ng Panginoon. Sinubukan ni Sennacherib na sabihan si Ezekias kung paano itatapos ang kwento ng Jerusalem, ng Huda, nagkamali siya. Maraming beses, ganun din ang ginagawa ng mga problema natin sa buhay. Pero hindi yon yung huling salita. Dahil ang Diyos, si Jesus Nazareno, siya lamang ang may huling salita. Amen.